Gandang umaga sa inyo mga kapatid. Hindi maganda yung aking boses kahit yung aking pakiramdam ay hanggang ngayon ay hindi pa rin maganda. Kaya sisikapin natin na gusto maaga-agad mga pag-umpisa ng pangaral at kung hanggang saan na tatagal yung lakas ko ay doon po ako ah, doon ako magpapatuloy ng mensahe. At pagkatapos po namin ang pagpunta namin sa Buena Vista, Marinduque ay pauwi pa lang ako ay masama na yung pakiramdam. Ang pag-alis ko rito ay madaling araw ako dumating doon. Umalis kami rito ng alas 4 yata ng hapon. And then yung travel po namin ay sa Lucena na kami na mga oras ng hapon na. Actually, ay hindi lang hapon, gabi na. Kami po'y makarating. At dumating ako ng Marinduque ay madaling araw na. So, ang maganda po ay door-to-door yung biyahe namin. At bumaba lang kami sa barko. Tapos meron lang siyang 3 upuan para sa isang tao and then another. Parang sumakay kayo ng bus, ganun lang po. Yung setting ng barko. Pero maganda siya, kahit na maliliit na barko, maganda. At doon ay electric fan. Doon sa 3 upuan na yun, doon ako natulog. Inoccupy ko yung 3 upuan, kaya pagising ko sobrang sakit ng aking katawan. Dahil nakabaluktot ako, dahil tinapat ko yung electric fan. Kailangan ko matulog eh. Dahil wala kaming, alam ko pagdating doon sa gawain ay mawawalan ako ng oras sa pagpahinga. Kaya natulog ako, pero hindi po ganun kadali. Napakahirap sa biyahe. At pagdating naman doon, hindi ko masyadong na-enjoy dahil gabi po eh. May mga inihahatid kasi door-to-door yun, gabi. So medyo mahaba yung travel hours namin hanggang sa makarating na kami doon mismo sa church. At bulubundukin po yung lugar. Kung kayo ay makakarating ng Marinduque, bumabaybay po kami ng dagat. Kasi nalaman ko yung circumferential pala ng Marinduque is 120 kilometers. Kaya wala pang maghapon kung iikutin mo. Kung ikaw ay nakamotor, mas may enjoy mo kasi bumabaybay ka ng mga dagat. So, pag-akyat namin, more on kwan eh. Matatalas na kurbada yung inaakyat namin, dinadaanan namin. And then, nasa kalahati ka ng bundok, makikita mo naman na yung karagatan. Doon mo makikita ang scenery ng Marinduque. So, pagdating po namin doon, ng umaga, ang naisalang agad ay si Pastor Ambit. Kasi siya yung medyo nakapagpahinga na dahil mas nauna sila. Pero hindi ganun kadali dahil sila ay alas 2 ng madaling araw pa lamang nasa Pinamalaya na. Umalis na sila. Actually, alas 4 nang hihintay na sila. Pero alauna na kasi sila na isakay, nakaalis yung barkong kanilang sinasakyan. Sa dami ng mga pasahero, hindi agad basta napayagan silang umalis. Kaya talagang sacrifice din sila. At nagulat ako dahil mayroong isang taong pamilyar sa akin na nakita ko doon. At nung lumapit siya sa akin, yung memory ko pala, unti-unting naglalaps. Si Clarence pala yun. Sabi ko, parang pamilyar sa akin ang taong ito. Si Clarence pala yun. So, kasama ni Pastor Ambet, si Clarence, si Kingsley, at saka si Ashley. So, bali 5 sila. Pero sa kalipunan yun ng 37, kaya more than 40 sila sa barko. Ganun po yung nauhan na talagang full support sila. Kahit mga bata, kasama sila, pinaghandaan nila yon. Pahing tubig, hambagan po sila sa kanilang pagtawid doon. At talagang kahit doon sa gawain, actually, sila rin yung mga nag-prepare ng mga pagkain, sila yung mga nagluto ng pagkain, na gusto kong i-enjoy yung pagkain.
Pero hindi pwede. Kasi panahon ng tulingan. At yung tulingan doon ay pag kinain mo ay halos patitinik, kaya mo nang kainin sa sarap ng pagkaluto. Kaya ang in-enjoy ko lang kainin ay mga karning manok lang. At konting gulay lang yung kinakain namin. More on mga isda, ang mga inihandang pagkain sa amin. Napakaganda ng nangyaring gawain sa lugar na yon. Kaya kami ay nagpaplanong makabalik muli sa lugar ng Marinduque at plano namin ay magmotor na maikot yung kabuuan ng Marinduque. Kaya kailangan makabili ako ng motor. Kaya sana may pambili na ako ng motor. Hindi, yung kahit mga 350cc lang. Pwede na yun. Actually, mga gamit nila, mga 160cc lang. Thank you. Yan, mabuti, malamig to para medyo bumaba yung kuwang ko. Kailangan ko makabawi ng lakas dahil next week ay nasa Mindanao po ako sa Zamboanga para sa 2 days mystery exposition. At dito ay mas matinding lakas yung mawawala pagdating sa exposition kasi dalawa lang kami rito ni Pastor Manny. Then pagbalik po namin dito ay magpapalit lang kami ng damit at kami naman ay tutulak naman patungo muli sa Rizal, Palawan para sa 4 na araw po namin doon. At sunod-sunod dahil pagkatapos ng Palawan ay doon po ako mangangaral sa lugar po ng Gulod sa Batangas City kay Pastor Kalangi, Pastor Pabs Kalangi. Supposed to be ngayon sana, pero sabi ko, wag muna kasi medyo pagod ako. And then this coming June ay meron din kaming pupuntahan. Doon naman po sa lugar ng Sorsogon. So medyo malayo. At saka po sa lugar ng anniversary rin ng church dito sa may lugar ng Aurora, Dingalan, Aurora. Hopefully ay kaya ng katawan natin. Kasi yung sa Bicol ay maobliga ako na makarating dahil nagkaroon ng pag-uusap yung mga ministers na ito na galing sila sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yung iba ay galing ng Itogon Benguet, galing ng Bicol, galing ng saan-saang pong lugar, na ako ay ang purpose ko lang naman sana ay makipag-fellowship at sa gayon ay malibang din yung aking sarili dahil doon sa karamdaman kong nararanasan ay hindi ko po magawang matakasan dahil sila ay nagkasundo na ako ay maging tagapagturo ng mga doctrinal topic natin, particular sa end-time message. Habang kami ay nasa barko ay mahaba rin yung travel namin at pa-sulyap-sulyap ay gusto kong makita yung ganda ng Marinduque. Dahil ang ganda pala ng pier ng Marinduque dahil nakatago siya sa mga isla. Pumapasok ng maliliit na isla dahil kahit napakalalakas ng alon, safe po yung mga barko pag ganong panahon. So napakaganda siya. Kaya pala siya tinawag na heart of the earth. Kasi yung pinakang sentro doon sa bundok na yon ay nandoon yung perfect na yung compass sa lugar po na yon. Nandun yun sa tuktok ng bundok. Nakita ko yung bundok ng Mount Malindig na bata pa lang ay naririnig ko na yon. Hindi ko masyadong nakita yon nung first time na ako ay makarating doon na ako ay 6 na taon pa lang. At nandoon din yung magandang paliguan na mainit na tubig kasi buhay na bundok po yun. Pero salamat dahil hindi siya pumuputok at nagbubuga lang siya ng mainit na tubig na hindi naman kami naligo. Nung kami po ay bago umalis, naglaan kami ng kalating araw para kami ay makapamasyal muna, makapag-island hopping po kami. At maliit na bangka lang yung aming sinasakyan. Yung pinuntahan namin sa gitna ng dagat ay mayroong mga floating
ah, floating na balsa, kawayan. Kaso puno. Dahil marami rin palang mga dumadayong mga galing sa iba't ibang lugar. Kaya kami ay nandun lamang, palutang-lutang lang kami sa ilog, sa dagat, mga kapatid. Ah, nung kami po ay may mga kasama kami, particular sa Baguio na may mga pagkatakot po sila sa dagat. At dahil sa binabaybay, ay nagulat sila, ang kanilang driver ay babae, yung tricycle. Punong-puno sa bubungan. Oo, tuwan-tuwa sila kay Sister Janet dahil ang galing pala niyang magdala ng tricycle. Puno yung kabo hanggang bubong. Nagsisigawan pa sila, iniinggit pa kami habang kami nananakbo sa dagat. Sila ay bumabaybay naman sa kalsada at nakikita rin kami nila, sinisigawan nila kami. So yun yung araw ng pagsasama-sama namin na nagkaroon kami ng bonding. At sabi namin, hindi naman masama ito. Kaso hindi nga kami nakapagligo nga doon. Hindi na rin kami nag-decide na maligo. Punta kami, naalaala ko nung kami ay nandoon kami sa Santa Cruz, Occidental Mindoro, na mostly yung mga kapatiran ay naninirahan lamang sa tabi ng dagat. At nakita ko yung payak na pamumuhay nila. Talagang doon, pagka umabot ng isang linggo, 2 linggo, ang magiging pagkain mo sa umaga ay long rice. Pagkatapos sa tanghali ay, sa umaga, white rice, then sa tanghali ay long rice. White rice, tubig lang yon. Sa tanghali, yung long rice ay yung balinghoy or kamuting kahoy. At paghapon ay memorize mo na lang. So, ganun po yung hirap ng buhay ng mga kapatiran. At sabi nga, mapalad pa rin si Pastor, yung pinuntahan namin, dahil meron siyang 25 hectares na lupain na pinaghatian nilang magkakapatid. At nakita ko kung gaano. Actually, yung mga kapatiran ay masayang-masaya sila na nagbabalot ng mga yung dulong. Nandyan ba yung dulong? Kakainin natin, tsaka yung mga tulingan. O, yung mga high blood sa inyo, sige lang, mataw kayo. Minom kayo ng pampahigh blood nyo. Tapos, tapos yung suman, naubos na yata naman yung suman doon sa refrigerator. Konti lang naman yung pinaluto ko, gusto ko na matikman. 1 kilo lang. Pero masarap din pala silang magluto ng suman at nagkakwentuhan kami. Yung gumagawa ng suman ay taga-ron din sa amin sa Pinamalayan. At kalapit barangay lang namin. At yung kanyang ninong ay yung tiyo ko na namatay na ron. So, nagkakwentuhan din kami. At itong kasama ko si Pidong, naiwanan niya yung suman doon. Kaya sabi sa akin, pambihira, hindi mo malaki no yung suman ko na pinagawa ko. Nalimutan ko rin dahil pinakuha ko lang. Yung suman na pinagawa. Gusto mo, ipalalamove mo na lang yan. Dahil siya ay naglalalamove eh. So, nagpaplano ulit kami na makabalik dahil ang burden ko ay makapasok ang mensahe sa lugar ng Mindoro dahil napaka-virgin pa ng Mindoro. Isang church lang yun. Yung kay Pastor Benji, isa lang yun na church doon po sa lugar ng Mindoro. At wala pa kaming alam. So, yung mga tao, napakapayak ng pamumuhay nila. Simpleng-simple lamang yung kanilang pamumuhay doon sa Mindoro. Lalo yung pinuntahan namin doon sa lugar na yun, halos kakaunti lamang yung mga tao sa Buena Vista. Doon sa inyo, sa lugar ng Gasan ay mas improve, mas marami ang tao, mas marami ang nag-improve na kasi more on nag-a-abroad na rin yung mga tao doon. Pero itong lugar ng halos kukunti pa lang. Kumbaga talagang kung ikaw ay laking Maynila, hindi mo gugustuhin mabuhay sa lugar na ganun. Hindi mo kakayanin. Hindi mo kayang walang internet. Hindi mo kayang walang Jollibee, walang McDonald's. Hindi mo kaya yun. Kasi ang magiging pagkain mo ron ay kamuting kahoy, kakain ka ng kanin, pero more on isda yung magiging ulam mo. At kung may alaga kang manok, yun. Ganun po, kasimple lamang ang buhay doon sa lugar na yun. Pero yung pagtanggap nila sa amin, talagang ako ay humanga dahil talagang ultimo, pampaligo namin, sila pa po ang nag-iigib kasi sinusupply din yung tubig doon. Pero doon lang sa tabing kalsada, talagang dinadala nila.
Kahit yung mga taga Mindoro, taga Nauhan, talagang hindi kami pinagagalaw. Yung mga bagay na yun ay talagang aming tinitreasure at nahihiya rin talaga kami na ganun po ang kanilang pagkilos sa ministry. Tulong-tulong po sa ministry. Umaga pa lang, alas 5 pa lamang, talagang inaasikaso na ng mga kabataan ang mga upuan para sa gawain. At pagdating ng alas 6, ay ihahain na sa amin yung mga pagkain namin at mamimili lang kami kung ano yung kakainin namin. Ako hindi magawang sumabay doon sa pagkain dahil sa ang mga pagkain ay kalimitan ay bawal pong kainin ko. Nanggigigil talaga ako doon sa sinaing sa banga na tulingan. Talagang naduduling na nga ako eh. Gustong-gusto ko nang kainin, pero iniisip ko lang, hindi talaga po pwede sa akin to. Tapos yung dulong na tatsulok na binalot sa dahon. Talagang yun pa naman yung talagang gustong-gusto kong kainin. Nagtsatsaga ako sa suman at saka sa pansit at saka sa kape. Yun yung talagang ginagawa kong pagkain. Tapos kanin. Yan po. Tulong-tulong sila. Talagang nakita ko kung paano kami. At nung pag-alis namin ng madaling araw, alas 4 kami ay sinundo na. Pagdating namin ng pier ng Batangas ay bago kami umalis, may sinundo pa. Medyo malayo rin eh. Sinundo pa rin kaya sabi ko, ayos. Dahil mag-uumaga, papasok na tayo ng Balanakan sa Mugpog. At makikita ko na yung ganda ng Mindoro. Nandun na kami sa tuktok ng bundok. Binabaybay na itong mga karagatan na ito at nakikita ko napakaganda. Ang problema, punong-puno kami. Hindi ko makagawang makapag-video sa iingay ng makasama namin. At parang mga mangyan, sigawan na sigawan. At matatanda na nga, tuwan-tuwa pa. Sabi, wow, siyempre taga-bundok sila pero hindi mo nakakita ng karagatan. Mountain provinces, nanggaling ka na ron. Makikita ang mga karagatan. Kaya parang mga bata, yung mga matatandang kasama namin na sa bus ay ang iingay. Sigawan na sigawan sa sobrang tuwa nila na kami ay bumabaybay sa bulubundukin tapos nakikita namin yung makaragatan. May mga maliliit na islang nakikita doon sa Marinduque. Mga islang hindi naman tinitirhan kasi bawal po yung pasukin. At kung meron man nakapwesto ron ay mga bantay po yun ng mga kayamanan ng Marinduque. Bawal nilang hukayin yung mga yun doon. Kaya sabi ko nga, may masigit na kayamanan sa Marinduque. Ang bawat kaluluwa na tumatanggap sa Panginoon, sila yung totoong kayamanan na talagang aming nasumpungan. Yung pong nakita namin kanilang, yung pagtanggap nila sa amin, yung pagtrato nila sa amin. Actually, napapagod yung katawan ko. Nagpaplano sana ako, hindi muna ako sasama sa mga susunod na nalakad. Habang ako'y naglalaro sa isipan ko, hindi na muna ako sasama. Bukod sa ako'y napapagod, ay magastos ang mga paglakad na ito. Habang ako'y nag-iisip na hindi na ako sasama, doon naman sila nag-uusap-usap. Sabi niya, si Pastor Noel, ang kaloob talaga niya ay teacher. Siguro, Pastor, ikaw ay magturo sa amin, sabi niya. At hindi naman ako nakatanggi. Kaya nung nasa barko, nagbaybay ako ng Book of Revelation. Hinimay-himay ko sa kanila yung Book of Revelation. Sabi niya, wala kaming narinig pa na ganitong klase ng pagbabaybay. Anong klaseng memory meron si Pastor? Sabi ko, paulit-ulit ko pong tinuturo na rin yung mga bagay na ito. Pero of course, kung hindi naman ipapaunawa ng Espiritu, lahat po yun ay mawawala. Kaya dito po ay ating pagpapatuloy natin ng pag-aral. Hopefully, na sabi nga kanina, bago tayo mag-awitan, habang tumatagal ang gawain ng Panginoon at papalapit tayo sa pag-agaw, doon naman ang kaaway ay gumagawa ng dahilan upang ang mga mananampalataya ay subukin. Kaya ang nangyayari, paunti ng paunti ang mga umaattend sa mga gawain ng Panginoon. Mas marami ang mga nasa labas, mas marami ang mas ini-enjoy ang mga bagay na sanlibutan. At kung mga Kristiyano man ay mas gusto nilang mas maiksi lamang ang pangangaral, pero sa mga anak ng Diyos, ang gusto nila ay kumain ng mga espiritual na pagkain. At tayo po ay magpapatuloy sa plano ng kaligtasan, plano ng katubusan
na before the foundation of the world ay nasa panukala na ng Diyos ito. Sa John chapter 1 verse 1 up to 3, tayong lahat ay tumayo bilang pagrespeto sa salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In verse 14, verse 5, verse 4 and 5 and 14, in Him was life, and life was the light of men. And the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Tayo manalangin, pagpalain niyo po, O Diyos, ang pagkakabasa sa inyong banal na salita. Sa umagang ito, muli kaming dumudulog po sa inyong lukulukan ng awa. Panginoon, una sa lahat, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, pagkakasalang nagawa sa aming pag-iisip, pananalita at sa gawa, Panginoon, at hindi nahulugod ang inyong Santong Espiritu. Patawarin niyo po kami, O Lord, sa umagang ito, hugasan po ninyo kami na sa pamamagitan ng dugo ng inyong bugtong na anak, Panginoon, na hindi makita ang aming kahubaran, kundi ang aming Panginoong Kristo na dinamitan po kami sa ayon po sa inyong katuwiran. Bigyan niyo po ng kalakasan ng inyong maliit na lingkod upang malayang maipahayag, Panginoon, ang mga mensahe ng katubusan, Panginoon, at maunawaan namin, Panginoon, kung ano ang dapat naming lakaran sa huling kapanahonan pong ito. Pagpalain niyo po at ingatan ang gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samadalangin. Amen. Tayo makakaupo na. Nandyan ba yung salamin ko? Naiwanan ko yata dyan. Para lang makita ko itong aking babasahin. So, tinalakay natin ang nakaraang plan of redemption at tayo ay magpapatuloy. So, yung Logos, in the beginning was the Word, the Logos. Andyan yan sa may mesa kanina. Okay? Nandito lang pala sa harapan ko, nakasuot sa aking mata ang aking salamin. Na hindi naman tinuturo ni Micah. Kita ko na nga. Okay. The Logos, in the beginning was the Word, Logos. Ang definition ng Logos ayon sa ating propeta ay the Word, Logos, salita. The Logos that went out of God. Yung Logos daw ay nanggaling sa Diyos. In the Logos, which was the Son of God, went out. Yung Logos na walang iba kundi ang anak ng Diyos na nanggaling sa Kanya, created by these great fountains of purity. Yung walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Siya yung fountain of purity. As those spirits went out and it created the Logos. So nilikha pala itong Logos. It was the body. Yung Logos pala ay body. Kasi dati siyang salita. Pero nung siya ay salitain, mga kapatid, naganap yun. At yun ay sa plano ng Diyos. Sa kaisipan ng Diyos, magkikreate siya. Lilikain niya ang lahat ng bagay, lilikain niya ang tao at mahuhulog ang tao, maglilika ang Diyos ng manunubos. Tutubusin po ang tao ayon sa pagkahulog niya. Pero before the beginning, before the foundation of the world, bago ito inumpisan, ang unang create niya is Logos. It was a body. Ito ay isang katawan. It was the form of what we are now. So kung gaano pala kalaki yung Diyos, ganun lang pala tayo kalaki. Ganun kalaki ang Diyos kung gaano tayo kalaki. Yung Logos na kanyang create. At sabi niya, it was the form of what we are now, which is called the clear way of the speaking, a theophany. Theophany ng Diyos. Kaya nung nilikha niya yung kanyang theophany, yung Logos theophany, visible body, pero intangible. Pag sinabi intangible, hindi mo mahawakan. Makikita mo siya, pero hindi mo siya mahawakan. Nakatulad ng tao, katulad natin siya kalaki. Katulad ng ating katawan. Yun yung kanyang unang-unang nilikha. Ang tawag doon ay theophany. Hiniram niya lang ito sa mga aral, sa mga Bible scholar, sa clergyman, na sabi niya, ang tawag doon ay theophany. It has a body that doesn't have a spirit and it. Ito yung isang katawan na wala namang espiritu.
Kasi meron tayong tripartite being. Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Pero itong body ito ay walang espiritu. Meaning, wala siyang buhay. It's a body that doesn't have spirit. It's a body that waiting for you. Yan yung katawang naghihintay sa iyo. Pag ikaw ay namatay, yan yung maghihintay sa iyo. As soon as the life leave this, you got into that body. Pag ikaw ay umalis na rito, yung buhay mo umalis na dito sa katawan mo, may naghihintay sa iyong katawan. When this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting, a theophany. Kaya hindi malayo yung theophany. Yung nilikha tayo sa mayroon tayong theophany. Kasi God is Spirit, hindi siya nakikita. Ang Diyos ay Espiritu, kaya naglikha, unang ginilikha niya, ang tawag is theophany. Upang makita ng mga anghel at upang sumamba ang mga anghel. Doon sa Diyos na nagre-represent yung theophany, God manifestation. Siya yung naglikha, siya nagsabing, let there be, let there be. Dahil tayo, ang unang creation natin is spirit, hindi natin alam kung how many years na tayo spirit. So, meron tayong theophany. Meron tayong theophany. So, itong theophany na ito, wala itong buhay. Pero kung paanong binaypas ni Adam ang theophany, binaypas din natin ang theophany. Mga kapatid. Kasi nahulog ang tao sa kasalanan. Puntahan natin, tingnan ninyo, itong binasa rito, a body that waiting for you, yun yung katawan naghihintay sa iyo. Sa oras na ikaw ay mamatay, yung theophany na yun, ibibihi sa iyo yun. Bakit? Yung theophany ay naghihintay lamang sa iyo dahil ikaw ay pag namatay ka na, hihiwalay na yung espiritu mo doon sa iyong katawan, ang tawag dyan, pneuma or hangin. Nakakita ba kayo ng hangin? Hindi nakikita ang hangin. Bagkos nararamdaman nyo lamang ang hangin. Ganun po ang kalagayan ng isang tao sa oras niya siya ay mamatay. Kaya kailangang damitan siya ng theophany para siya ay makita ng mga anghel. Makita siya ng mga kapwa-tao niya na nauna nang namatay. Yun po yung theophany. Idadamit sa kanya yon. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, ganito ang ating mababasa, sa Tagalog ilagay niyo yan. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, pag daw itong katawang ukol sa lupa, itong katawan nating ito, sabi ng Biblia, kapag ito ay tayo'y namatay na, we have a building of God. Yun yung theophany natin. An house not made with hands, eternal in heavens. Kaya yung theophany natin, nandyan yun sa kalangitan. Sabi nung iba, nakasabit lang daw, ano yun, sampayan doon. Ang totoo, kalapit lang natin yun. Dahil oras na namatay ka, idadamit sa yun ang ating Panginoon yun. Nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ito yon. Mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, yung theophany. Isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Yun po yung idadamit sa tao oras na ikaw ay mamatay. Yung theophany, kung ikaw ay ligtas. Tandaan niyo ha, kung ikaw ay ligtas, merong idadamit sa iyong ganon. Pastor, yung hindi, walang theophany yun. Diretso yun sa hadis ng pagdurusa. Kabuhan mo, doon yun. Kasi nararamdaman mo yung tormention, katulad ng mayamang namatay. So, ang may theophany lamang ay ang mga anak ng Diyos. Ang mga tinubos, ang bahagi ng plano ng kaligtasan. Mga kapatid. Walang buhay yung theophany. Walang spirit yun. Verse 2. For in this we groan, earnestly discerning to be clothed upon with our house, which is from heaven. Tunay na sa ganito'y kami nagsisibik, nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit.
At kung sakaling mabihis siya na, if so be that being clothed, we shall not be found naked. Hindi na kami masusumpungang hubad. In verse 4, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we will be unclothed, but clothed upon, that mortally might be swallowed up of life. Gusto kong, kaya ko tinalakay ito, gusto kong gamit ito, ipakita sa inyo, na itong katawang ito'y matutunaw to. Pero ang ginagawa ng tao ay dinadamitan niya, binibihisan niya, pinagaganda niya yung katawan ng tao. Hindi naman masama. Pero kung doon tayo nakapokus, meron tayong spiritual na dapat nating damitan, mga kapatid. At ang damit niyan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Na sinasabi ni Pablo na hindi sa ninanasa namin kami masumpungang hubad. Yun ang ninanasa niya. Ano yung unang gustong maintindihan ng apostol ni Pablo? Pakilagay mo sa verse 2 and 3 ng 2 Corinthians chapter 5. Ang sabi riyan, sa verse 2 and 3, tunay na sa ganito kami nagsisibik, nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. So tayo'y binibihisan. Sinasabi ng apostol na si Pablo, gusto niyang mabihisan. Hubad tayo, mga kapatid. Badaanan natin mamaya na ang tao'y nahulog sa kasalanan. Nahubaran siya. Nasumpungan niyang siya'y hubad. Kaya nagtahi siya ng dahon ng igos. Nahubaran siya sa katuwiran ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang original na kasuotan ng tao. Man shall not live by bread alone. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi yan. Na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa salita, sa bibig ng Diyos. So, nung ang tao ay mahulog sa kasalanan, siya ay nasumpungang hubad. At tayo ay ipinanganak sa kasalanan, kaya pagdating natin sa mundong ito, tayo ay hubad sa harapan ng ating Panginoon. At ang layunin ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoon Diyos, sa kanyang plano ng katubusan, maipanumbalik yung damit na ito. Yung damit ng na dating naiwala sa atin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan ang idinadamit sa atin ang salita ng ating Panginoon. Na kung kami nga ay mabihisan, ay hindi kami mga susumpungang hubad. May damit naman sila by physical. Pero ang tinutukoy ng apostol si Pablo na ibibihis sa kanya ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. At yan ang damit ng pangkasal natin. Bilang bride ng ating Panginoong Kristo ay dinadamitan niya tayo. Sa pag-attend natin ng gawain ay tinitipo natin ang mga hibla upang tayo ay makabuo at makapagtahi tayo. Bawat salita ay hibla ng sinulid na ito kapag naipon natin at ito'y ating nagawang damit natin, pagbalik ng ating Panginoong Kristo, masusumpungan tayong hindi tayo hubad. Kaya bawat salitang naririnig natin sa ating Panginoon, hindi yan babalik na walang halaga. It was return with void. Merong silbi, may halaga ang mga salitang naririnig natin. Kaya dapat titipunin palagi natin ang salita ng Diyos. Idadamit natin yon sa ating pagkatao, sa ating katawan, sa ating kaisipan, upang hindi makita ang ating kahubaran. Dahil ang damit ng bride ay iba. Ito ay flax seed na itinatanim, and after 100 days, yung flax seeds ay magbubunga yon at kukunin yung dahon niya at yun ay pinupukpok ng 7 times, dinadaan sa pagsuyod, spinning, finishing, waving, hanggang makabuo ng ilang pirasong sinulid lang. Kaya iyon po ay napakagandang damit, yung flaxseed. Parang katulad din ng pinya. Magandang dumadaan. Lahat ng tela dadaan sa mahabang proseso bago makagawa ng isang sinulid. Alam niyo ba yon? Ganun po. Kaya ganun din tayo. Na ang salita ng Diyos ay kailangan nating tipunin, makompleto. Hindi sapat ang isang mensahe lamang. Kaya ang propeta ng Diyos sinugo sa atin para ang lahat ng mga
loose ends ay kanyang pagdugtong-dugtungin. So, for we that in this tabernacle do groan, being burdened, not for what we will be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up to life. Verse 4 yan, ng 1 2 Corinthians. And verse 5, now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Ngayon, ang gumagawa sa amin ng mga bagay ding ito ay ang Diyos, na nagbibigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Hindi ikaw ang gumagawa. Diyos ang gumagawa nito sa iyo. Hindi ikaw, mga kapatid. Pero kung hindi ka papayag na ikaw ay gawin, trabahuin ng Diyos, hindi rin naman pipilitin ikaw ng Diyos. So, sa thirsting for light, when God was in theophany, which was Christ in the making, ang Diyos na kay Kristo, yun po ang nagtatrabaho sa atin. Naalala nyo ang sabi ng ating Panginoong Kristo na hindi ako makagagawa ng mga bagay na ito maliban na salitain sa akin ng aking Ama. At habang kaharap niya yung mga Pariseo, sabi niya, hindi akong gumagawa ng mga himalang ito, kundi ang Amang tumatahan sa akin. So, ang Diyos pa rin ang nagtatrabaho through Christ. Mga kapatid, because God is Spirit. Kailangan ng Diyos ng isang katawang titirhan niya. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Nilikha niya ang ating Panginoon Kristo by the process of a birth. 9 months na dinala ni Mary in her womb. Mga kapatid, din ipinanganak si Kristo at lumaki katulad ng prosesong ginagawa para sa isang tao. And then dumating ang kapanahunan na tayo ay pinalaya na sa kautusan at nag-umpisang magtrabaho ang ating Panginoon, which Christ in the making. Ang ating Panginoong Kristo ang nagtatrabaho sa atin. Ibinabalik tayo doon sa imahe at larawan ng Diyos na sa pamamagitan ng bugtong na anak, si Kristo ang representation ng karakter ng lahat ng attribute ng Diyos. Dahil according sa Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo ang panganay sa lahat ng nilalang. And Colossians chapter 2 verse 9, the fullness of Godhead bodily dwelleth in Him. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na ayon sa kahayagan ng laman, mga kapatid, nananahan ito sa ating Panginoong Kristo. Kaya si Kristo ang nagtatrabaho sa atin dahil yun ang plano ng kaligtasan. Na ang plano ng kaligtasan, ang tao'y tutubusin buhat sa pagkahulog. Kaya si Kristo ang sinugo in the mind of God. Bago itinayo ang sanlibutan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bago itinayo ang sanlibutan ito, in Him was life, nasa Kanya ang buhay. Kay Kristo, dahil ang Diyos ay Espiritu, si Kristo ay create ng Diyos. Before the foundation of the world, siya yung Redeemer. At dahil siya ay Redeemer, alam ng Diyos na may i-redeem. Mahuhulog ang unang Adam at tutubusin ang ikalawang Adam. Nakuha na ninyo, mga kapatid. Kaya, si Kristo ang nagtatrabaho until now. Then, that theophany become flesh and dwelt among us. Yung theophany create ng Diyos ay, sabi ng propeta, become flesh. John 1:14 yun, mga kapatid. Become flesh and dwell among us, nanahan sa atin. Then, that was to redeem. Meron siyang tutubusin. He came from there down through this to redeem this creature. Give it life. Bibigyan niya ng buhay. And take it back into eternal one. Yan po ang trabaho ng ating Panginoon. I-redeem niya ang lahat ng nilalang. Bibigyan niya ng buhay. Kasi patay tayo. Ibig sabihin, wala tayong ugnayan sa ating Panginoon. Take it back into eternal life. Puntahan ninyo muna ang John chapter 5 verse 24 up to 26. Na mangaral ang ating Panginoon.
John 5:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Hindi lamang basta dirinig kayo sa salita ng ating Panginoon, kundi sasampalatayanin ninyo ang Ama na nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo. At ay may buhay na walang hanggan. Kakaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Dati nasa kamatayan tayo. Wala tayong relasyon sa Diyos. Pero malilipat tayo sa life, sa kabuhayan. And verse 5, katotohanan sinasabi ko sa inyo na dumarating ang panahon at ngayon nga nang marinig ng mga patay ang tinig ng Diyos ay makaririnig, ang makaririnig ay mga bubuhay. Patay tayo dati sa harapan ng Diyos. Wala tayong ugnayan. Pero oras na narinig mo ang tinig ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay. Katulad ng creation ng earth na ito, in the beginning, God created the heavens and the earth. At tayo yun. Tayo yung heaven. Tayo yung earth in spiritual creation. And the earth was null and void. Genesis chapter 1 and 2. Ang lupa ay walang anyo. Bakit? Nahulog ang tao sa kasalanan. Ang mundo ay nadaya ni Satanas. Sinumpa. Ang angels ay nagrebelde at nasumpa, and the earth was null and void. So, in the face of the deep, the Spirit of God faced on the deep of the waters. Mga kapatid, napakadilim ng mundong ito. Ganon din tayo. Napakadilim ng ating buhay. Pero magkakaroon ng redemption ng earth. Bahagi ang earth. Bahagi. Sabi ng Biblia, Genesis chapter 1 verse 3, and let there be light. Sabi ng Panginoon, let there be light. And there was a light. Ito po yun. Ang aplikasyon, pag sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ano nangyari? Nang salitain ng Diyos, sabi ng propeta, obligado ang Diyos na ang kanyang salita ay matutupad. Kanyang tutuparin. Or else, hindi siya Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, ang earth na na-freeze ng 1,000 of years, pumasok ang earth sa panahon ng Ice Age. Nang sabihin ng Panginoon, let there be light, ang mga nakabalot na yelo, sabi ng book of Job chapter 38, like a frozen ice. Nang tinamaan yung frozen ice ng yelo, ng light ng araw, unti-unting natunaw ang mga yelo. Kaya may pagkatunaw ng yelo ngayon sa bansang Antarctica. Let there be light. Nung marinig ninyo ang salita ng ating Panginoon, at yan ay tumagos sa madilim na pagkatao natin, unti-unti nawawala ang mga natutunaw, yung mga bumabalot na nahumahad lang upang ang liwanag ay sumilay sa atin. At nung marinig natin ang kanyang tinig, John chapter 5 verse 24. Nung marinig natin ang kanyang tinig, lumipat na tayo sa kabuhayan mula sa kamatayan. In verse 25, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na dumarating, pakitaas, ang panahon na ngayon niya, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ang makaririnig ay mabubuhay. Dalawang klase ang nakarinig ng kumulog nang nasa bundok ng pagbabago ang ating Panginoon. Ang sabi ng mga tao, may kulog. Sabi ng ibang tao, tinig ng anghel. Sa panahon ni Moises, ang narinig ng mga tao ay kulog. Kay Moises ay maliwanag na instruction ng Panginoon kung paano niya i-guide ang bayang Israel. Sa Book of Daniel chapter 10, mayroong tinig
Si Daniel lamang ang nakaunawa ng tinig. Ang kanyang kasamahan ay natakot, hindi naintindihan yung tinig. Maging sa panahon ng ating propeta, nangusap ang Panginoon, may nakaunawa ng tinig, merong hindi nakaunawa ng tinig. Kaya sa ating iglesia, merong makakaunawa ng tinig ng Panginoon. At ang sino mang makaririnig ng tinig na ito, sila ay mabubuhay. May mga taong naririnig nila ang tinig ng Panginoon, pero ayaw nilang pakinggan, kaya hindi nila marinig ang tinig ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Makailang beses ko kayong tinipon sa pakpak na katulad ng inahing manok, na kayo'y aking inaawitan. Pero hindi ninyo dinirinig ang aking tinig. Hindi nagkakasya ang tinig sa kanila. Kaya sa ating pagkakatipon ay hindi lamang kayo basta nakikinig, mga kapatid. Kailangang marinig natin yung tinig ng Panginoon. Deep, call it unto the deep. Sa isang malalim na pagkatawag ng Diyos sa atin. Kailangan marinig mo. The deep, call it unto the deep. May mensahe ang propeta diyan, mga kapatid. Tinatawag ka ng Diyos. Gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang hulmahin ayon sa imahe at larawan niya sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Na sa bawat panahon, sabi ng Biblia sa Hebrew chapter 3 verse 7 and Hebrew chapter 4 verse 7, today, if you hear my voice, harden at your heart, as the day of the provocation of your fathers. Huwag niyo raw pagmamatigasin ang inyong mga puso, mga kapatid. Nakalulungkot dahil hindi lahat ay makakatanggap. May mga taong kapag naririnig nila ang tinig ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon, katulad ng ipinangaral ni Kristo, nang ihayag niya ang malalalim ng bagay, sila ay nagsipag-alisan. Mababasa nyo sa John chapter 6, verse 6, iniwanan ang ating Panginoon. At nang harapin niya ang 12 disipulo, aalis na rin ba kayo? Ano ang sabi nila? Sa verse 68, saan kami pupunta? Ikaw ang may buhay, ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya may mga taong sa mahabang panahon ng kanilang di umano ay paglilingkod sa Diyos, naniniwala ako hindi pa nila lubos na nauunawaan o naririnig ang tinig ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, may sheep hear my voice. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila ay susunod sa akin. And I will, sabi ng Panginoon, I will bring them into the green pasture. Dadalhin ko sila sa isang magandang sabsaban. Kakain sila ron. Ang layunin ng ating Panginoon upang sila ay mabusog. Ang layunin ng Panginoon, sila ay madamitan buhat sa kanilang kahubaran. Mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga ng ang ating paglilingkod sa Diyos ay nagpapatuloy. Nakikinig kayo sa mga tinig ng Espiritu dahil yan ang instruction sa bawat 7 iglesia ng kapanahunan. Ano sabi ng Espiritu sa mga iglesia? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Si Moses ang tinig ng Diyos sa panahon ng paglalakbay nila patungo sa lupang pangako. Pero ang bayang Israel ay nakinig sa iba't ibang mga tinig na nagdala sa kanilang kapahamakan. Sa ating panahon, sinugo ng Diyos ang ating Panginoong Kristo na siyang tinig upang tayo ay tipunin sa Kanya. At sa bawat dispensation ng kapanahunan, ibinigay ng ating Panginoon ang mga tinig na ito, ang bawat instruction na sa pamamagitan ng mensahe ng bawat mensahedor na sa ating panahon si Brother Branham ang ginamit ng Diyos. Kung kayo po ay magbabasa din lamang ng mga ibang babasahin, aking nire-recommend sa inyo, basahin nyo ang mga mensahe ng propeta. Marami kayong mauunawaan, marami kayong maiintindihan na dati hindi nyo maintindihan. Na pag nagturo na ako ay maiintindihan na ninyo ako. Dahil hindi naman ako mahilig mag-quote ng mga mensahe. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, sabi ng propeta ng Diyos sa Hebrew chapter 4,
na ipinangaral niya noong 1957. As we had it the other night, God in the beginning was the Spirit. Katulad nung sinabi ko nung nakarang gabi, sabi ni Brother Branham, sa pasimula ang Diyos ay Espiritu. And then, from God, went out of Logos or the Theophany. Lumabas sa kanya yung Theophany, yung Logos, which was a form of a man. May anyo siyang tao, called the Son of God. Prefigure. Prefigure, ibig sabihin, hindi pa nangyayari. So, sabi niya, tinawag itong Son of God, prefigure. He came in earth. Wala iba kundi ang ating Panginoon. In the body of flesh, even before He came in Jesus Christ, now swallow that one once, brother. I'll prove it to you. Pababain natin ng konti, sabi ng propeta. Para patutunayan ko sa inyo. Yan. So, summary of the Logos of the Word. Christ in the making. Si Kristo ang gumagawa. Mga kapatid, yung trabaho ng ating Panginoon Diyos, si Kristo ang gumagawa. Kasi siya yung nanagumpay doon sa Calvary. Sa Matthew chapter 28, verse 18, wag nyo nang ilipat. Ano sabi ron? Ang lahat ng kamamalaan ay pinagkaloob na niya sa akin. All power and authority was given unto me under the earth, over the earth, and maging sa kalangitan. Taglay ng ating Panginoon yun. So lahat ng power, ano yung power na yun? About redemption story. Regarding lamang yan sa redemption story. Kaya may limit din ang pagkaunawa ng Panginoong Kristo. Kung hindi ito ihahayag sa Kanya, hindi niya rin maintindihan. Kaya nung magtanong ang mga disipulo sa Matthew chapter 4, ang sabi niya, ibabalik mo na ba ang kaharian? Ano ang sabi? Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ako, kundi ang Ama lamang ang nakakaalam. Ang langit at ang lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos hindi, sabi ng ating Panginoon. Pero pertaining sa plan of redemption, lahat yun alam ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi yun ang kanyang trabaho dito sa lupa. Yun ang kanyang task. Na i-redeem ang tao, may panumbalik sa imahe at larawan, mga kapatid. Kaya ang gumagawa sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ang head ng church ay walang iba kundi si Kristo. Kaya inihalimbawa ng apostol ni si Pablo sa Galatians chapter 5, verse 22, downward up to verse 32, yung ugnayan ng mag-asawa at ugnayan ng iglesia at ni Kristo. Kasi si Kristo yung gumagawa. Ano man ang karanasan ng iglesia natin, dinaraanan natin, trial, suffering, obstacle, huwag kayong magtanong, huwag niyong questionin. Kasi Diyos ang nagtatrabaho niyan. All things are good together for good that led them that love God. All things, kahit yung mahirap na bagay. Ang church hindi puro kasiyahan lamang. Mas marami ang buhay natin ng mga trial, sufferings. Mas marami ang experience ng mga hindi mabuting bagay ang naranasan ng Israel nung sila ay naglalakbay, going to the promised land. Mga kapatid, ganun din tayo. Hindi yan bed of roses. Maraming mga tinik na dinaraanan tayo sa ating paglalakbay patungo kay Kristo. Kaya dito sa church, pinupukpok tayo. Katulad ng beaten candlestick, lahat. Pagdating sa church, pupukpukin ka. Aalisin ang mga impurities sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos. Because Christ in the making, ang Panginoong Kristo ang gumagawa. Pinupukpok tayo bilang candlestick para lagyan tayo ng langis at tayo ay magkaroon ng liwanag. Because we are the light of this world, the city that set on hill. So kailangan dilihain yun at pag makinis na, makikita na nung gumagawa yung mukha niya doon sa ginagawa niyang candlestick, yung reflection niya doon sa mga kasangkapan, doon sa tabernakulo. Pag nakita na nung gumagawa yung kanyang reflection, then gagamitin na yun. Lalagyan ng langis o gagamitin sa ibang kung saan man siya dapat gamitin. Ganun po. Kaya pag nakita ni Kristo yung mukha na niya sa atin, and then, gagamitin ka na ng ating Panginoon. Pero,
habang ikaw ay nihuhulma, iba-ibang karanasan ang mararanasan mo. Christ in the making, mga kapatid. And then, the summary of the Logos is theophany. Theophany, God's manifestation. Yan. Tayo na yung God's manifestation dito. At alam natin na tayo rin naman ay Son of God. Kung paano si Kristo is a Son of God. Son of God prefigure, word body. Tingnan nyo ha, ang meaning ng theophany, theos. Sa Greek word, ang meaning ng theos is God. Paneia is the body, God's body. Yeah, mas magandang tawagin God's body. Mga kapatid, si Kristo is God's body, theophany of God. Kaya nga, yung ating katawan ay katawan ng Diyos, di ba? Sabi ng Apostol si Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ano sabi ron? Grieve not the Holy Spirit. Did you know? Sabi niya, hindi niyo ba nalalaman na you are a temple of God and the Spirit of God dwelleth in you? Hindi niyo ba nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, ay igiba ng Diyos. Kung gusto niyo wasakin yung katawan ninyo, gigibain kayo ng Diyos. Dahil yung templo ng Diyos ay banal. Amen? Paano mawawasak ang ating katawan? Kapag yung katawan natin ay nilagyan natin ng mga maling aral, spiritual. Kaya inaalis ng Diyos yan. Of course, yung mga, hindi naman na tayo nagiinom, hindi tayo naninigarilyo, nakakasira ng katawan yan. Pero, alam niyo ba, ang mga maling aral ay nakakasira, ay nakaka-defile ng katawan yan? Na tinatanggap natin? Ano yung mga maling aral na dinidefile nyo? Yung pagkain nyo ng 3 knowledge of good and evil. Na yung buhay nyo sa halip na more on spiritual ang pinapakain ninyo, ang pinapakain natin ay ang mga bagay na sanlibutan. Kaya nalalayo tayo at nagkakaroon tayo ng kamatayan sa Diyos. Yan yung naging pagkain ng ating mga magulang. The 3 knowledge of good and evil. At sabi ng Panginoon, sa oras na kumain ka nito, thou shalt surely die. Pagkagising nyo ng umaga, anong ginagawa nyo? Sinong nananalangin sa inyo? Magkaroon ng devotion kahit 5 minuto man lang sa Panginoon. Sino sa araw-araw ang nagbabasa ng Biblia? Sino sa araw-araw ang nagre-review ng mga mensaheng na ipangaral na natin dito? Mga kapatid. Pero kung kayo ay laging nakapanood sa Facebook at nakaantabay kayo lagi kung ano mga bagong kaganapan sa Facebook, that is 3 knowledge of good and evil. Yan ang magiging pagkain ninyo. Kaya pagdating ninyo dito sa gawain ng Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon, may mga invitation, yung craving nyo, wala na sa salita ng Panginoon. Ang inyong lasa, ang panlasa nyo palagi ay sa mga bagay na sanlibutan. Pag kayo ay nagkakatipon, ang pag-uusapan ninyo ay ang mga bagay na makamundo, hindi ang salita ng Diyos. Dahil sa oras na ang craving nyo ay sa sanlibutan, meron ng fellowship ng salita ng Diyos nagkakatipon, unti-unti kang aalis na sa usapan na yan. Hindi yun ang panlasa mo. Natatabangan ka ron. Mga kapatid. Pero kung ikaw ay may pagkauhaw katulad ng usa, na sa tuwing sinugatan ng mga mababangis na hayop at nakatakas, tatakbo ka agad siya sa batis. Magbababad siya sa batis dahil alam niya na sa pamamagitan ng tubig sa batis, gagaling ang kanyang mga sugat. Ganon din tayo, sugatan tayo sa mga pagkilos, pag-atake ng sanlibutan ito. Saan kayo dapat magbabad? Sa mga kaibigan yung worldly o sa salita ng Diyos na magbibigay ng comfort sa inyo, mga kapatid. Kung may problema kayo, saan kayo pumupunta? Dapat sa salita ng ating Panginoon. May decision kayo, konsultahin nyo ang salita ng Diyos. Kayo magsarili. Ano ang sabi ng Biblia? There is the way that seemeth unto the man, but the end is destruction thereof. Merong tila baga matuwid. Parang matuwid, pero hindi matuwid. Kaya nga ginamit, seemeth unto the man. Hindi totoo yun. Para lang matuwid lamang, pero maluktot pala yun. There is the way that seemeth unto the man, but the end is destruction thereof. Kaya hindi tayo, dapat ang reliance natin ay palaging sa salita ng ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit araw-araw in the cool of the day bumababa ang presensya ng Diyos kay Adam and Eve
Para turuan sila ng mga instruction, turuan sila kung paano pangangasiwaan ang mundong ito. Pero mas pinakinggan nila ang bulong ng serpente. Sinong pakikinggan natin sa huling kapanahonan ito? Ang bulong ng ating kasarili dahil nandiyan na yung nature natin, ang kaaway, o mismo ang salita ng ating Panginoon? Dapat ang salita ng ating Panginoon. May struggle, may laban. Dahil kung sagana ang pagkain ng white ng black dog, mahirapan talagang managumpay ang white dog. Kahit kung ang white dog ay kumakain lamang every Sunday, doon sa loob ng 6 na araw, ang black dog o yung old nature ninyo ang pinapakain nyo, malakas yun. Isang sakma lang sa white dog, talo na, mga kapatid. Kaya ang pakainin nyo lagi ay ang Espiritu ng Diyos na tumatahan sa inyo. Logos means word, thought or concept, thought express. Yan pala ibig sabihin ng logos. Salita, kaisipan, konsepto, thought express. Yung logos is thought express. Ihahayag mo itong salitang ito. So, ang sabi ng Pergamian Church, now we can see His association with the Word. Nakikita natin, mga kapatid, He is the Word. Who is He? The Word in His name. Makikita nyo yung association o yung pagsasama ng salita at ng ating Panginoon. Kasi siya mismo yung salita. In John 1:1, where it says, in the beginning was the Word. And the Word, the root from which we got our translation from the word is logos, which means the thought or concept. Hindi naghihiwalay pala yung salita at ang Diyos. Laging magkasama yon. That is the power of the spoken word. May kapangyarihan ng salita dahil yun ay Diyos. Kaya anuman ang salitan mong may kapangyarihan, nanduro ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, kung ano yung sasabihin mo, may kapangyarihan yan. Alam niyo bang tayo ay amateur God? At merong isang kapatiran na previous years na yung nakalipas, sabi niya, ang aking pangalan ay Kapaitan. Parang akma, pastor, dahil yung sa narinig kong pangangaral, na pinapangaral mo, na ang pangalan ko ay hinango sa kapaitan. Ako po ay, ang buhay ko'y mapait. Dahil ang aking pag-aasawa po ay isinumpa ng aking magulang. At ang sabi niya, gagapang kang parang ahas sa ginawa mong ito. Simula po nun, pastor, ang aking buhay ay ganun niya po. Yun po ba ay may katotohanan? Tanong ko sa inyo, totoo kaya yung sinasabi ng mga magulang natin na pag kayo ay gumawa ng isang bagay na itinakwil kayo ng inyong mga anak, ng inyong magulang at sinabi niyang gagapang kayo ng may kahirapan katulad ng ahas, gagapang kayong parang ahas. Totoo ba yon? Palagay nyo, kayo mga kabataan. Dahil ang salita natin ay may kapangyarihan. Totoo yun. Kaya tayo'y pinag-iingat sa pagbibitaw ng pananalita. Mag-ingat kayo dahil anuman ang sasabihin nyo, may kapangyarihan yun. Taglay natin yun, mga kapatid. Kaya kahit anong galit minsan, mga kapatid natin, kailangang makontrol dahil meron siyang kapangyarihan, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, anuman ang ating gagawin sa salita, sa gawa, sa kaisipan, gawin nyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang utos sa atin, mga kapatid. Kaya pag sinabing pangit ka, nagiging pangit ka. Hindi man mukha, pati ugali. Kaya sabihin mo, maganda ka. Kahit na pangit, ay gumaganda. Di ba? Kasi sabi mo humingiti. Kasi kahit anong ganda, pag laging nakasimangot, mayroong abs sa noo, pangit. Amen? Pastor, may abs ka sa uno, pangit ka. Logos word is a thought or concept. Thought express. Dating kaisipan. Concept, nasa kanyang panukala. At dalawang meaning nito, nung i-express niya yung isang bagay, that is a word.
It has the double meaning of thought and speech. Yan, dalawang meaning daw. Yung pag-iisip mo, yung nasa isip mo, at yung sinulita. Now, a thought expressed is a word or words. Isn't that wonderful and beautiful? John say, the concept of God was expressed in Jesus. Yung kaisipan ng Diyos ay ipinahayag niya sa ating Panginoong Kristo. Si Kristo yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Sabi ni Felipe, ni Tomas, doubting Thomas, ipakita mo lang sa akin ang ating, dumating na ang ating Panginoon, nabuhay na maguli. Oo, maliban na makita ko't mahawakan ng aking Panginoon, sakala ako maniniwala. Doubting Thomas, kaya nung sila ay magkita na, anong pinahawak sa kanya? Yung sugat sa kanyang palad at sa kanyang tagiliran. At siya'y sumigaw, Panginoon ko at Diyos ko. Mabagal yung pananampalataya ni Tomas eh. Kailangan muna ng himala. Bago lamang siya maniwala. Saka lang siya naniwala ng ating Panginoon Kristo is a express concept of God. Inihayag. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi mo alam kung anong katangian ng Diyos. Pero sa pamamagitan ni Kristo, nahayag ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya sabi ni Kristo, Felipe, 3 taon at kalahati, Trinitarian ka pa rin. 3 years na tayo magkasama hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Parang drama, parang ganito. 3 taon na tayo, sabi, ang tagal na natin magkasama, Felipe. Hanggang ngayon, hinahanap mo pa rin ang Ama. Ang nakita mo sa akin, nakita mo ang Ama. Kasi si Kristo ang nagre-represent ng Ama. Ipinapahayag ni Kristo, ako yung nasa akin ng Ama. Kung ano ako, yun ang Ama. At yan naman ang nais kung bakit Christ in the making na ang mga tao na maghahanap kay Kristo, pag nakita ka, nakita na si Kristo sa buhay natin. Kaya tayo tinatrabaho ng ating Panginoon. Wala akong mababasang si Kristo ay laging nakasimangot. Amen? Kaya tayo tinatrabaho, inaalis yung mga pangit nating ugali. Mga kapatid, nagalit din naman si Kristo isang araw nung yung kanyang simbahan ng tahanan ng kanyang ama ay ginawang palitan ng ginawang exchange, ano yun? Store. Palengke, nagalit siya ron. Mga kapatid, doon tayo hinuhulma. Binabalik tayo doon sa kalagayan na yun. Kaya inaalis yung mga old nature natin. Eh kung ayaw mong paalis, may sarili kang pride. Makalipat na nga na ibang church, mali yan, di dapat ganyan. Ang ugali niya mga kapatiran na yan. Masasamang ugali niya mga kapatiran na yan. Mano yan sa pastor, masamang ugali. O ikaw, hindi ka ba mas masamang ugali mo? Di mo nakita ang kagandahan ng Diyos? Kaya saan ka pupunta? Mga kapatid, wala akong sinasabing tao ha, kundi baka mangyari sa atin ang ganyang bagay. Tinatrabaho tayo ng Diyos, binabalik tayo, hinuhulma tayo. Tayo ang larawan, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Tayo naman ang larawan ni Kristo. Tayo dito sa mundong ito, nais ng Diyos, irepresenta natin si Kristo sa ating buhay. Madali ba? Mahirap. Kaya nga tinatrabaho tayo ng Panginoon dahil hindi natin kaya yan eh. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ibinibigay ng ating Panginoon ng mga instruction na ito yung dapat nating lakaran. Dahil kailangang maghari tayo sa millennium kung paanong si Adam dapat maghari sa loob ng mahabang panahon, hindi niya nagawa. Nahulog siya, nagkamali siya, sumalangsang siya sa ating Panginoon. Hindi siya naghari, si Kristo ang maghari kasama tayo. Si Adam, sabi ng Diyos, O Adam, ikaw ang Diyos dito sa lupa. You are a mature God. Ako ay Diyos sa langit. Let have dominion over the fowl of the air, over the fish of the sea, over all that creepeth upon the earth. Adam, pangasiwaan mo yan. Pati yung mga anak mo, pangangasiwaan mo yan. Ikaw ang Diyos dito sa lupa, nahulog sa kasalanan. Kailangang ituloy ng Diyos ang kanyang plano. In the mind of God, alam ng Diyos yan. Sa kanyang paunang kalaman, may foreknowledge ang Diyos. Alam yan, ang tao'y mahulog.
Through Christ, another creation, mga kapatid, i-create niya ang mga tao na ipinanganak sa Espiritu na mga ngasiwa maghahari sa mundong ito. Sa loob ng 1,000 taon, kontrolado natin lahat, pati kalikasan, by the power of the spoken word. Sasalitain mo lamang, hindi uulan. Ang mga matitigas ang ulong, hindi pupunta doon sa Jerusalem for the celebration of Feast of Tabernacles. Yearly, walang pagpapalang darating sa kanilang sambahayan. Sa Book of Revelation nakasulat yan. Pero ayoko munang pumunta at lalalim lang tayo ron. Before the beginning in the mind of God, merong Redeemer at merong i-redeem. Okay? Slide. The plan of redemption. Okay? Ito na. Kaya ko po, hindi ko masyadong dinidiretso kaagad, ay gusto kong ma-inculcate sa utak ninyo, sa kaisipan ninyo. Utak, parang sinisir mo na yan, no? Sa inyong kaisipan, ating kaisipan, lubos nating maunawaan yung plan of redemption. Kasi ito yung pinaka-importante. Kung bakit tayo naglilingkod, kailangan matubos tayo. In the plan of redemption, merong Redeemer. Yung bilog na yan, isang illustration na parang kaisipan siya ng Diyos. Sige, pindutin mo na. Yung Redeemer, and then redeem. Yung Redeemer ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At yung i-redeem tayo yun. Yun ang nasa kaisipan ng Diyos. Yan ang plan of redemption. Yan ang logos of God. Logos or word, thought or concept. Yan ang nasa isip ng Panginoon. Before the foundation of the world. Mga kapatid, bago pa nilikha ang mundong ito, nasa plano ka na ng Diyos. Revelation 13 verse 8, and all that dwell upon the earth that worship Him. Lahat daw ng naninirahan dito sa lupa ay sasamba sa Kanya. Sino yon? Sa Antikristo. Whose name are not written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. Ang dami, nasasamba sa Antikristo. Sino sila? Na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay bago pa itinatag ang sanlibutan. Sa panukala ng Diyos, bago pa ang paglikha, pinatay na ng Diyos si Kristo. Tinubos na tayo ni Kristo. Yun ang mind of God. Yun ang plan of redemption. 2,000 years ago, manifestation na lang yun. Mga kapatid. So, Ephesians chapter 1 verse 4. According as He had chosen us in Him. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Kailan? Before the foundation of the world. Next slide dyan, Iman, ha? Makinig ka. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Isipin ninyo yan, mga kapatid, ha? Makinig kayo. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Kailan? Before the foundation of the world. Pinili ka na ng Diyos, eh. Na ano? We shall be holy and without blame before Him in love. Pinili ka na upang ikaw ay maging banal, walang kapintasan, sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya ang nakita ng Diyos sa iyo, yung dulo ng buhay mo. Ang nakita ng Diyos kung paano kanya pinasakdal. Mga kapatid, before the foundation of the world, pinili ka na. You shall be holy and without blame. Hindi yung ating nakikitang kahinaan ng pagkatao natin. Ang nakita ng Diyos sa atin, at tinitingnan ng Diyos sa atin, yung pagiging banal natin, mga kapatid. The plan of redemption, predestination by foreknowledge. Romans 8:29. For whom He did foreknow, He also did predestinate. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, alam ng lahat, alam ng Diyos yan. Itinalaga ka na niya. Predestined. Before. Pre means before. Bago pa lang, itinalaga ka na. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na salbahe ka. Pero alam ng Diyos, darating panahon, tatanggap ka, magiging babait ka. Kaya ikaw ay predestinado. Alam ng Diyos, hindi mo alam.
Mga kapatid, di mo alam sa buhay mo, sino ba nakakaalam ng buhay natin? Kung ano yung buhay natin dati? Ano ba ang buhay natin? Sino nakakaalam ng buhay? Alam ba ni Sister Richie na isang araw ay siya aatin dito at babaguhin ng Diyos yung kanyang buhay? Hindi. Hindi niya alam yun. Nasa Sariaya siya dati. Pangalan pa lang, rich na siya eh. Kaya mayaman siya noon sa material na bagay. So, hindi niya alam yun. Kahit sino man sa atin, wala nakakaalam. Pero itinalaga ka ng Diyos kasi alam niya na darating ang araw, tatanggapin mo siya. Hindi tayo parang robot na pinagpipili ka lang. Dito ka, ikaw ay maimpyerno, ikaw ay hindi ka maimpyerno. Hindi. Yung desisyon mo magpapasya at yun ang nalaman ng Diyos. Itinalaga ka to be conformed the image of His Son. Na ano? Maging kawangis ng kanyang bugtong na anak. Itinalaga tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. May kasama kami, nagtuturo, magkakamukha raw doon. Kamukhang-kamukha raw talaga ni Kristo. Sabi ko, paano kung kamukha? Ay kung ako po ay kamukha mo, hindi ako papayag. Di nagkatawanan. Mas pangit siya sa akin eh. Hindi. Ang pagiging kamukha natin dito ay yung ugali. Yung karakter natin. Yung attitude natin. Doon tayo hinuhulma. Yung mukha na ito, magkakaiba. Halos wala. May mga kamukha rin tayo, pero pagdating sa fingerprint, walang nagkakaparehas. May mga kamukha rin eh. May nagiging magkakamukha. Mayroon akong nakita ritong kamukha. Sino ba yun? Taas nga kamay kung sino may kamukha doon sa Marinduque. Oh. Nakasabit sa kahoy, bumibitin-bitin. Ako yata yun eh. Oh. Oh, sige, ako na lang. Pero pagdating sa tao talaga, yung mga features natin, alam nyo, pag tayo anak ng Diyos, iisa lang ang mukha natin. Amen ba kaya? Kamukhang-kamukha tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi itong mukhang physical appearance natin. Ang binabanggit ko is spiritual, mga kapatid. Pagka ikaw yung pabitin-bitin pa, ibig sabihin, hindi ka firm. Hindi matatag ang iyong pananampalataya, mga kapatid. So, sa Ephesians chapter 1, binasa natin kanina, Ephesians 1:5, Ephesians 1:5, having predestinated us, so predestined tayo. Itinalaga na tayo bago pa. Unto the adoption, pagkup-kup, adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Mga kapatid, itagalog mo na yan at baka hindi na makaintindi yung iba. Ilagay mo na sa Tagalog. Ephesians 1:5. Na tayo itinalaga niya ng una pa. Hindi kahapon, hindi na nakaraang taon, ng una pa, before the foundation of the world, itinalaga ka sa pagkup-kup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ganang Kanya, ayon sa minagaling na Kanyang kalooban. Mga kapatid. So, hindi ka, nung tumanggap ka kay Kristo, hindi yon before the foundation of the world, tinalaga ka na ng ating Panginoon. Tinalaga ka na, bakit nag-aalinlangan ka pa ngayon? Ha? Ano ginagawa ng kaaway? Binibigyan ka lang ng pag-aalinlangan. Kung itinalaga ka bilang tagapagmana, magpapatuloy ka unto perfection. Tinalaga ka eh. Kahit anong mangyari, magpapatuloy ka. Kahit ikaw na lang ang natitira, magpapatuloy ka. Mga kapatid. Kahit dalawa na lang kayo, magpapatuloy ka. Dahil si Kristo ay nag-iisa na lamang, iniwanan na siya ng kanyang mga disipulo. Wala siyang ibang pinakikinggan, kundi ang tinig lamang ng kanyang amang nasa langit. Alam niya na siya ay naparito sa balumbon ng mga aklat, according sa Hebrews chapter 10, verse 7, upang tupdin ang lahat ng nakasulat doon sa aklat na yun. At kinuot yan sa aklat ng Salmo. I come to do the volume of the book. I come in the volume of the book to do thy will of God. Alam ng ating Panginoon yun. Kailangan niyang tuparin. At kung tayo ay kabilang, Hebrews 10:7, tayo ay bahagi ng aklat na yun. Tayo ay pahina ng aklat na yun. Mga kapatid, kailangan din naman nating tuparin kung ano ang nakasulat doon sa aklat na yun. Tayo ay bahagi ng aklat na yan. Kailangan tupdin din natin ang kalooban ng Diyos. Kasi bahagi tayo ng aklat na yan. Kaya kung bahagi ka ng aklat at ikaw ay napunit, napigtas ka sa bahagi ng aklat na yun, hahanapin ka ng may-ari ng aklat at ipapanumbali ka doon sa aklat na yun.
Wala kang magagawa. So I come in the volume of the book to do thy will, O God. Hindi maintindihan ng mga Pariseo na si Kristo ang aklat. Siya ang katuparan ng Old Testament. Siya ang magpupulpil ng mga inihula ng type and shadow ng Old Testament. Ano sabi niya sa mga Pariseo? John 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan, ang mga kasulatan. Alin yun? Yung Torah. Sapagkat iniisip nyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Hindi naman sila nagsasaliksik ng kasulatan eh. Kasi hindi nila maintindihan ang tinig ng Diyos. Tayo rin naman. O kayo manatiling tagapakinig lamang. Hindi lamang kayo tagasaliksik. Hindi lamang kundi bagkus tagatupad tayo ng kanyang salita. Mga kapatid. Sa gayon ay ginaganap natin kung ano po ang nakasulat sa aklat. We are come in the volume of the book to do thy will, O God. Tinupad lahat ng ating Panginoong Jesucristo yan. At kailangan tuparin natin dahil yung I come in the volume of the book, naparito ako sa balumbo ng mga aklat. Mga kapatid, ano ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Walang iba kundi baguhin ang ating buhay. Kaya ang salita ng Diyos na iniwala, ang salita ng Diyos ang nawala doon sa halaman ng Eden because pumasok ang unbelief sa tao. Sa unang iglesia, anong unang ang nawala? Salita. Thou hast left thy first love. Salita ng Diyos ang kanilang unang iniwala. The harvest time. He is infinite and He is omnipresent, omniscient. Pag sinabing infinite, ano ang ibig sabihin ng infinite? Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Omnipresent, saan mang dako nanduroon siya. Omniscient, mga kapatid. Pag sinabi omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. Infinite, lahat, kahit kanyan mga kapatid, tayo, finite tayo eh. Yung mamaya, hindi na natin alam eh. Pwede hulaan lang eh. Pero ang Diyos, alam niya lahat yan. Therefore, He knows all things. Alam niya lahat ng bagay. He can't be present everywhere by being omniscient. Hindi naman kailangang present siya sa lahat ng bagay. Being omniscient, knowing all things. Then He can be present everywhere. Because that's the way He predestinated us by foreknowledge. Not because He desired that this person should be saved and this one lost. But He knew who will be lost and who will be saved. Alam niya kung sino maliligtas at alam niya ang hindi. Mga kapatid. Hindi ninasa ng Diyos na pumili siya ng ililigtas at ang isa ay mapapahamak. Dahil ang sabi ng 2 Pedro, ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas at huwag silang mapahamak. Pero mayroon kang sariling pre-moral agency. Mayroon kang free will na tinatawag. Ikaw ang magpapasya. Kung ikaw ay magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Kristo o hindi, kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, walang pilitan. Kung gusto mong maimpyerno, hindi ka pipigilan ng Diyos. Kung gusto mong mapapunta sa langit, mas lalo kang sisikapin ng Diyos. Dahil yan ang nais ng Diyos, makapanumbalik tayo. Bahagi sa plan of redemption, na tayo ay maipanumbalik. Yung imahe at larawan, yung nawala, nakatangian ng Diyos sa atin, mga kapatid. Therefore, by His foreknowledge, He can predestine, and He makes everything work to His glory. Tingnan nyo ha, sa kanyang paunang kaalaman, itinalaga ka rin naman. And He makes everything work. Anong gagawin ng ating Panginoon? Lahat ng bagay para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, siya ang gagawa. That what His attributes are doing, displaying to His glory. Anong gagawin niya? I-display niya yung kanyang kaluwalhatian. One vessel of honor and one vessel of dishonor. But it's God that make it, not him that will it or him that run it, but God show it mercy. Hindi lahat ng kasangkapan ay para sa ikaluluwalhati, meron din namang kasangkapang para sa hindi ikakaluwalhati.
mga kapatid. At alam ng Diyos yan. Ang nais ng Diyos, tayo ay mga kasangkapang ikakaluwalhati sa Kanyang kaharian. Kaya hindi nyo dapat ipagamit ang inyong katawan sa mga bagay na makasanlibutan. Katulad sa Daniel chapter 5. Puntahan mo yung Daniel chapter 5. Nagkaroon ng piging sa kaharian ni Belshazzar, apo ni Nebuchadnezzar. At sila ay nag-inuman ng alak, 1,000 sila. Samantalang nilalasap ni Belshazzar ang alak, nag-utos na dalhin doon ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Ano yung ginamit? Yung mga kasangkapang ginto at pilak na sisidlan na kinuha ng kanyang ama nung sakupin ang Israel. Sinakop yan for 70 years ang captivity nila. Tayo rin naman ay sinakop ni Nebuchadnezzar spiritual. At tayo ay ang mga kasangkapang ginto, tayo ay mga kasangkapang pilak na ginagamit ng sanlibutang ito. Pero tayo ay tinubos na at nilinis na tayo. Gusto nyo bang ipagamit tayo, yung katawan natin, yung ating pagkatao sa kaaway? Mga kapatid, anong nangyari dyan? And the reason, kami bilang ang ating Panginoon Diyos, anong ginagawa ng ating Panginoon Diyos? Through Christ, gusto tayo ay magamit, nililinis tayo, tinubos na tayo bilang mga kasangkapang ginto, pilak, upang maipanumbalik sa templo ng Panginoon at gagamitin ng high priest, which is our Lord Jesus Christ, tuwing nagkakaroon ng mga gawain, ng mga ritual doon sa templo, gagamitin ng mga templong ito para sa kapurihan ng Diyos. Pero unfortunately, sinukat yan, tinimbang yan. At nung timbangin, ang sabi rin, may guhit, may daliring sumulat sa pader. At hindi magawang ipaliwanag ng mga magician. And then, ang sabi, many tekel of harsin. Tinimbang ka at ikaw ay nasumpungan, nakulang ka. Kaya sa tuwina, tayo humaharap sa presensya ng Panginoon. Tinitimbang din tayo, mga kapatid. Balancing weight. Tinitimbang tayo. At ang sabi ng Biblia, present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Mga kapatid, kaya mayroong 4 living creatures sa pagpasok sa presensya ng Panginoon. Dinadaanan natin yan, sinusuri niyan tayo. Yung 4 na yan, kung pasado ba tayo sa paghandog natin sa Panginoon. Kaya make sure na sa tuwing tayo ay nandirito sa gawain, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Unto God. Holy and acceptable unto God. Kaaya-aya sa Diyos. Para maging kaaya-aya sa Diyos, hindi yung sarili nating programa, kundi yung nais ng Diyos na paghahandog na nire-require ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ang nire-require sa atin ay ang token. Ang dugo ng ating Panginoong Kristo ay kailangan makita sa atin. The seal of the Holy Ghost. Yan ang ating token. Kahit anong ganda ng ating panambahan, kahit anong gagaling nyong magsipag-awitan, kahit anong gaganda ng mga mensahe kong ipahayag, mga kapatid, kung ito ay sarili nating programa at hindi programa ng Diyos, hindi malulugod kailanman ang Diyos sa atin. Katulad ni Cain, na pag-uwi niya, galit na galit siya. Sipin mo yun, galing sa pag-church, pag-uwi, galit na galit. Pero nagandog siya. Nag-tight sin offering, pag-uwi, galit. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Punta natin, para maniwala kayo. Genesis chapter 4, verse 7. Genesis 4:1 muna tayo.
Genesis 4:1. Genesis 4:1. Okay. Verse 3. In the process of time, at nangyari lumalakad na ang panahon. Nagbinata na sila Sarili na silang pag-iisip. At nagdala si Cain ng isang handog ng bunga sa lupa ng Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng panganay, pakitaas, sa kanyang kawan. At ang taba ng mga iyon ay nilingap ng Panginoon. At si Abel at ang kanyang handog. Kasi ang utos ng Diyos sa kanila, mga kapatid, kung ano yung ginawa ng Diyos sa panahon ni Eve at saka ni Adam. Mababasa niyo yun, ha? Huwag mo nang puntahan. O sige, gusto mong puntahan. Genesis chapter 3, verse 20 up to 22. Tingnan niyo, ha? Ito yung utos sa kanila Yan. Verse 21, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamitan. Anong ginawa ng Diyos? Pumatay ng isang inosenteng hayop, kordero, at binalatan. Siyempre, pag binalatan, dudugo yun, di ba? At yun ang idinamit sa ating mga magulang. At sabi ng Diyos, sa tuwing kayo'y maghahandog sa akin, ganyan ang inyong gagawin. Kailangan ng altar. Gumawa ng altar ang Diyos. Ang Diyos ang unang gumawa ng altar. Kailangan ng altar, ihandog ninyo ang hayop. Iyon ang nire-require ng Diyos. Dahil ang tao nahulog sa dugo. Alam niyo ba yon? Sa dugo, naibanto ang dugo sa ating pagkatao. Sa dugo sila nagkasala. Kaya ano sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22? Without the shedding of the blood, there is no remission. Kung walang pagtigis ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. O balikan mo na yung Genesis chapter 1. Okay, verse 4. Yan, naghandog sila kasi si Abel sumusunod. Naniniwala ako nung medyo bata pa, nasunod din niya si Cain. Siyempre, wala ang magawa. Pag utos ng magulang nilang si Eva at saka si Adan, ito'y gagawin natin ha. Sundin niyo yung sinabi ng Panginoon. Dilingapit, makikipag-usap lang ang Diyos sa atin kasi hindi na tayo makabalik doon. Ito na yung pagitan. Through altar, diyan tayo maghahandog. At doon sa paghahandog natin, ito yung ipinakita ng Diyos. Nagkatay siya ng kordero at dinamitan kami ng balat. Kailangan ay may dugo. Yan ang gagawin ninyo. Yan niya ang ginagawa ni Cain. Yan. Dapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Nag-church din yan ha. Pero pag uwi, galit na galit. At ano sabi riyan? At namanglaw ang kanyang mukha at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinit? At bakit namamanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ko ba magugustuhan? Kung hindi ka gumawa ng mabuti, at kung hindi ka gumawa ng mabuti, nahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y papaninuhod, kumakatok daw yung kasalanan sa pintuan. Nag-church, pastor. Na-rebuke. Kumakatok ng kasalanan sa pintuan. Lalayas na si Cain. At Panginoon niya ay ang kasalanan. Pinapanginoonan niya ngayon ay ang kasalanan. Hindi na ako makabalik sa church na yan. Bakit? Ang Panginoon niya ay kasalanan, katulad ni Cain. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ano yung aking inihahanda, yun ang gagawin. Sinong gumawa ng sumunod yan? Lahat ng mga anak, si Seth. Ginawa ni Seth, lahat yan. Mga kapatid. Nasaan na yung si Chomaset? At dapat yun na yung siyang gumawa. Yung mga anak ng Diyos. Mga kapatid. So, ganun din tayo. Displaying the glory of God. Yung altar walang iba kundi ang kanilang pinaghahandungan, pinaglalagakan ng kasalanan. At nang maghandog si Abel, madugo, messy, marumi, nandun ang mga dugo nagkalat, pero bumaba ang apoy at sinupok ang handog ni Cain, ni Abel, na bagay na ikinainggit
ni Cain, bakit yung aking matatabang prutas ay hindi naman nasunog, kundi ang nasunog kung alin pa yung marumi sa kanyang paningin ay yung pa ang sinunog ng Panginoon. Oh. Kaya siya ay nagkaroon ng inggit. Kaya pag blinis yung kapatid mo, huwag kang mainggit. Tuwa ka pa rin. Kapatid, gandahan mo yung handog mo. Doon sa altar na yun, doon nila hinandog yun. Kaya Israel, associated with altar. Kaya mayroong souls under the altar. Mga Hudyo yan. Mga kapatid, sa atin bilang Gentiles, walang altar. Once and for all, na ihandog ng altar. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, the perfect sacrifice. Kaya yung paghandog natin kay Kristo is a perfect sacrifice. Holy and acceptable unto God. Hindi ayon sa sarili nating kalooban. Kalooban mismo ng Diyos, kung ano ang nire-require ng Diyos, yun ang kanyang hinihingi. Many tekel o parsin. Para pag binilang tayo, hindi tayo kulang sa kanyang harapan. Mga kapatid, ano ba ang nire-require ng Diyos? Alam nyo, sa Israel, paagahan sa pagsimba. Maaga kayo. Sa gawain ng Panginoon. Yung Israel, madaling araw pa lamang, nagmamadali na sila. Pagdating ng gawain, tulong-tulong kayo, i-set up lahat. Lahat na. Kasi tulong-tulong talaga sa templo ng Panginoon. Mga kapatid, yan ang nais ng Panginoon. Magkasama-sama, manalangin, pag umupo riyan, na ikaw ay mabless sa mensahe ni Pastor. Hindi yung nakaupo ka na naman kayang patama nitong pastor na ito. Hindi ka mabibless. Masama o sa tingin mong hindi man maganda sa pandinig mo or maganda sa pandinig mo, ariin mong ito'y mensahe ng Diyos na pagtutuwid yan sa atin. Kapatid. Okay, slide. The beginning of the physical creation. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was the light. And that is the beginning of physical creation. Nagkaroon na ng mga halaman, nilikha na niya lahat ng Diyos yan, at hindi natin alam kung ilang milyong taon yan. Mahabang panahon yan. Dahil bago ma-form ang isang galaxy, it takes 1,000,000 of years. Mga kapatid, ay mga bituin. At bago magkaroon ng buwan, yan ay mga dust of the earth na nananapo-form sa kalawakan hanggang magkaroon ng buwan. Ilan ang buwan ng Jupiter? Anong planeta ang pinakamaraming buwan? 15? Dati, nung bata pa tayo, ang pinakamaraming buwan ay ang Jupiter, di ba? 7 moons. Pero hindi pala. Ang Earth pala ang pinakamaraming buwan. January. Ay, hindi nakasama yun. Pero natutuklasan nila, napakaraming mga buwan. Habang tumatagal, bakit? Yan ay dust. Oo, meron. Kasi dust siya. Napuform siya. Alam niyo bang ang mga bituin may buhay? At sinasabi ng science, every 2 billion years namamatay ang bituin. Nawawalan sila ng kinang at nawawasak sila, kaya may makikita kayo sumasambulat na meteorites na kung tawagin ay mga bulalakaw, at doon naman ay nakatingala naman ang mga kababahan na wishing a star, naway mahulugan po kami nito. Mga comet yan kometa yun na bago dumating sa Earth, ay tutunawin na siya ng kuwan natin. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos, hindi tayo mapiperwisyo. Kung meron mang nahulog dun sa bansang Russia noong mga nakaraang panahon na talagang nag-create ng napakalaking uka, dahil sa hindi kaagad natunaw yun. Bilyon ang halaga, $1 billion ang halaga ng bato na yun. Kaya sila ay mayaman dahil mahalaga yung bato na yun, galing pa sa kalawakan, napakatigas nun. Mga kapatid, nahulog yung bato na yun, na kanilang pinagsisikapan na mabantayan nila yun. Okay. Tuloy tayo. Yan yung physical creation. Okay?
Pero merong fall of the man eh. Sa Genesis chapter 3 verse 9 up to 11, and the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Ano nangyari? Nahulog na ang tao sa kasalanan. Yung batas ng Diyos na inilagay doon sa halaman ng Eden, the tree of life and the tree knowledge of good and evil. Dalawang batas, spiritual law na mag-govern sa buhay nila. Mas pinili nila ang tree knowledge of good and evil. Pero kung ang pinili nila ay tree of life, magkakaroon sila ng eternal life. Ang pinili nila ang tree knowledge of good and evil, anong nangyari? Thou shalt surely die. Pero tayo ay kumakain ng tree of life, at nang tayo ay kumain ng tree of life, which is Christ, nagkaroon tayo ng eternal life. Yan ang inalok ni Kristo sa John chapter 6 verse 51 downward. Huwag mo nang puntahan. Malibang kanin niyo aking laman, inimin niyo aking dugo, wala kayong bahagi sa inyo. Wala kayong bahagi sa aking kaharian. Ano yung iinumin mo at ano yung kakainin mong yun? Ibig sabihin, ipamumuhay natin ang kanyang salita. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero dahil ang kinakain ng mga tao, yung tree knowledge of good and evil, at yun ang kanilang pinapamuhay, result nun is death. Spiritual and physical death. Yan ang dalawang batas na inilagay sa halaman ng Eden na mag-govern sa buhay ng tao. Parang masalimuot yung sinasabi ni Pastora. Akala ko ba prutas? O saka natin, didetalyehin natin. Dahil yan ay batas na inilagay, merong spiritual at merong physical. And he said, I heard the voice in the garden. I was afraid because I was naked and I hid myself. Talagay mo sa Tagalog. Ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, kaya ako'y nagtago. Ano sabi ng Panginoon? Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shalt not eat? Nakakain ka ba nung bunga ng punong kahoy na ipinagutos ko sa iyong huwag mong kainin? So, ang tao nasa fallen nature na. Pinili na nila yun. O, ano sabi ng tao? And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree and I did it. Tingnan niyo yung nature ng fall of the man. Simula nang ang tao ay mahulog sa kasalanan, hindi siya umaamin. Tuturo muna siya. Jelay, sino ang nakasira nitong speaker? Ay, baka po si Sherwin. Hindi niya aminin. Tuturo ka agad siya ng tao, di ba? Sino sa inyo ang naka-damage nito? Hindi po ako, baka po si ganito. Kahit siya na ang naka-damage noon. Kasi nature ng polo pa man yan. At sabi niya, yung babae, binigay mo sa akin. And the Lord God said, sabi ron, unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me and I did it. Tatlo sila doon sa halamanan ng Eden, nung kinausap na ng Diyos si Adan, dahil siya ang binigyan ng instruksyon, nasaan ka, ba't ka nagtago? Hubad po ako eh. Nakakain ka ba? Yun pong babae. Ito pong babaeng ito. Ito po. Binigyan ako. At ako po'y kumain. Nung hinarap yung babae, sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya, babae, anong ginawa mo? Sabi ng babae, itong serpenting ito. Oo. Nadaya po ako. Nung hinarap yung serpente, wala nang maituro yung serpente. Hindi pwede ituro si Adan. Naituro na sila eh. Siya ngayon ang naisumpa. Kaya nature ng isang tao, hindi aamin. Magtuturo muna siya. Amen? Ba't ka umalis? Yung kasi, yung ganiri. Hindi ka aamin. Nature ng serpente yan eh. Pero si Kristo hindi ganun. Walang itinuro si Kristo. Inako niya lahat ng ating kasalanan. Binalikat niya yan sa kanyang balikat. Pinasan niya ang lahat ng ating kasalanan para lamang tayo matubos. Alam niya na yun ang kanyang trabaho, mga kapatid. Kaya, kung alam ni Kristo ang kanyang trabaho, ipinapaalam ni Kristo sa atin na bahagi tayo dito sa plano ng kaligtasan. Na kung tayo ay tinubos na sa ating kasalanan, pinatawad na tayo, bahagi na tayo, dapat maintindihan din natin na tayo ay magliligtas din tayo ng mga tao. Kaya, Genesis chapter 3 verse 15, andyan na yun.
Andyan yung sumpa, mga kapatid. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga sumpa. Na ang ating nagiging pagkain ngayon ay hindi nagbibigay ng buhay, hindi rin nakapagpoprolong ng ating buhay. Kundi bagkus, ang lahat ng kinakain natin ngayon, kahit pa sabihing organic yan, result niyan, kamatayan. Yung tubig, hindi yan mineral water. Ang totoo, wala na yung mineral. Distilled water na yan. Inalis na yung mga gold na kailangan dapat ng katawan. Kaya yung mga tao nagtatanim ng mga pagkain para kumain sila. Pero dati hindi naman sila nagtatanim at lahat ng kinakain na magpuprolong ng buhay yan. Everlasting life. Yung pagkain natin, kinakain lang natin yan, pero mamamatay pa rin tayo. Ang spiritual na kinakain ng mga mananampalataya ngayon, ng mga Christians ngayon, kung hindi magiging maingat, mga kapatid. Dati, kung tayo magpapatuloy sa pagkain ng pagkain na inihahain ng mga Baptist, mga pagkain na hinihahain ng mga Metodista, inihahain ng mga Pentecostal, it causes death, spiritual death. At merong isang takal na lamang ng kakainin, patay na tayong lahat. Patay na tayong lahat. Anong ginawa ng Diyos? Sinugo si Eliseo sa babaeng saripatuman. Kaya mababasa mo sa Luke chapter 4, walang ibang pinagaling doon kundi yung saripatuman lang. Walang pinuntahan si Eliseo sa panahon ng 3.5 walang ulan, kundi ang saripatuman lamang. At sabi niya, ipagluto mo ko, isang luto na lang to, patay na kami. Kaya ako'y nakakuha ng 2 patpat na sumisimbolo ng krus. Sabi ni Eliseo, unahin mo muna ako bago lahat ng bagay. Unahin muna natin ang kaharian ng Diyos bago ang lahat ng bagay. Kung anong instruction ng propeta, kung anong instruction ng Biblia, unahin natin ang ating Panginoon. At sabi niya, hindi pagkukulangin ang iyong banga hanggang sa panahon ng tag-ulan. Kaya hindi tayo pinagkulang sa panahon ng propeta ng Diyos. And then ang umulan, former and latter rain, sabay na yan, mga kapatid. I will pour out my spirit upon all flesh. Kaya sumasagana ang mga pagkain ngayon. Saan? Sa pagkainan ng Diyos. Pero tandaan ninyo, according sa Amos chapter 6 verse 9, kung hindi ako nagkakamali, 8:11, ano sabi ng Amos 8:11? Magkakaroon ng matinding tagutom. Tagutom saan? Sa pagkarinig ng salita ng Panginoon. Hanggang sa 12. Tingnan mo. Ano sabi ng 12? Paroon at parito sila. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, pero wala silang masusumpungan. Kaya kung meron kang nasumpungang salita ng Panginoon, pahalagahan mo. Mga kapatid, tipunin mo. Dahil sa panahon ng kahirapan, mga kapatid, alam mo, ang lalagyan ng iyong bigas ay halos kakaunti na. Titipirin mo yun. Titipirin mo yung pagluluto mo. At anong gagawin mo? Hindi mo ipapakain sa baboy yung mga ibang pagkain doon. O sa aso. Kundi kahit malalaglag na mumo, kakainin mo dahil sayang, manghihinayang ka. Dahil paubos na yung pagkain mo. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Ang mga denominasyon, gutom na sila sa salita ng Panginoon. Ang pagkain na panis, pumunta kayo ron. Kung ma-enjoy nyo yung mensahe doon, kung kayo talagang anak ng Diyos, hindi nyo ma-enjoy yung mensahe ron. Inuuod, tuwan-tuwa ka pa, na yun ay magiging pagkain mo. Nakaranas si Sister Joyce na umatin pansamantala sa Baptist, sabi nga niya, maganda, pero pagdating sa salita, wala. Talagang, kuwan yun. Kahit sa atin sa end time, napakarami rin mga churches na more on encouragement na lang. Sa end time na nga, pag lumipat ka sa ibang end time, minsan hindi mo na rin magustuhan yung mga mensahe. Ano pa kaya kung babalik ka sa denominasyon? Mga kapatid, papatayin ka. Gusto ng Israel, bumalik sa Egypt. Pinatay na lang sila ng Diyos. Kaya spiritual, kung gano'n ang ating kalagayan, totally mamamatay din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Okay? The beginning of the new creation, the plan of redemption, is light. John 1:3.
1:1 and 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Okay. Lahat, ito yung new creation, mga kapatid. Ito ang new creation. The beginning of the new creation. Alin? Lilikhain ang tao sa imahe at larawan ng Diyos. Dahil yung una ay namard, nasira, yung unang pagka-create. Nabigo si Adam na sumunod sa programa ng Diyos. Na dapat sana si Adam ay magpaparami according sa image and likeness of God. Ang utos sa kanya, be fruitful and multiply. Magpaparami kayo ng anak na babae at anak na lalaki ng Diyos. Dahil nag-mix sila. Nahulog sa kasalanan. And then, dumating ang panahon, nagkaroon ng hybriding. Kaya, sa loob ng iglesia, hindi maganda hybriding. Hindi tayo hybrid na salita ng Diyos ang ipinapangaral natin. Mangaral ako ng konti, tapos punta na tayo sa business, networking na, ay nako, mag-uwian na lang tayo pagka ganyan. Pure na Word of God. Dahil dito ay beginning ng new creation of God, ang John 1:1. Through Christ, mga kapatid, lilikhain ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. God redeemed through Christ. Acts chapter 2 verse 22, Ye men of Israel, hear this word. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by Him, in the midst of you, as ye yourself also know. Ang sabi ni Pablo, a man approved unto Him. Lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo, mga kapatid. So, may Diyos ang ating Panginoong Kristo. Hindi katulad ng unawa ng mainstream na si Kristo na mismo yung Ama, yung Diyos. Binabanggit ng Scripture, meron siyang Ama, a man approved unto God. Kaya iba yung ating God sa kanila, mga kapatid. Pero yan ay quotation ng mga propeta. Tingnan natin. A thinking man's filter. Then later, one we got through and the sermon and went out west. And when the angels of the Lord appeared unto there for the 7 seals, and it went up into the air, which we have picture of it here, and around over the country, yung pillar fire na nakita ron, yung sa Sunset, Arizona, yun ang tinutukoy niya. There he was standing there, still wig with the supreme authority. May wig siya. Normally, sa London at sa ibang bansa, ang mga hukom ay sinusuotan ng wig na kulay puti. Mga kapatid, ano ang simbolo ng wig? Maturity. Ang simbolo ng pagiging white hair ay maturity, authority. Gusto ko na nga pumuti yung buhok ko eh. Tagal pang pumuti. Kaya yung mga mapuputi ang buhok, simbolismo ng authority. Yun namang baldness o yung kalbo ay simbolo ng purity, mga kapatid. Kaya kung kalbo ka, purity yun, mga kapatid. Kabanalan yun. So, sabi rito ng propeta, there he was standing there, still weak with the supreme authority. He is the head of the church. He is the head of the body. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo yan. Siya ang supreme authority. Siya ang head of the church. He is the body, kaya nakawig siya ng kulay white, mga kapatid. And then, He made all things by Himself. Lahat ng bagay ay nilikha kay Kristo. Alin yan? Pertaining yan sa spiritual kingdom, mga kapatid. Hindi naman nilikha yung impyerno para lang kay Kristo eh. Hindi naman para si Kristo at ang mga kwan doon eh. Ang pag sinabing all things regarding ito sa redemption story. Lahat ng bagay nilikha pagdating sa redemption story. Lahat actually kahit mga pangangailangan ni Kristo, mga kapatid. Naalala niyo pagtatayo ng temple, si David ang nag-provide ng lahat ng gagamitin sa templo. Pero yung anak ang gagawa ng templo. Maliban, sabi ng Biblia, maliban palapitin kayo ng Ama sa akin.
hindi kayo makakapunta sa akin. So yung Ama ang nagtatrabaho without permit of God, mga kapatid. Kung hindi allowed ng Diyos, hindi ka rin makakalapit kay Kristo. Yan. So, ang sabi ng propeta, He has all authority in heavens and earth, and everything belongs to Him. Diyan na lang, makita ko. And Him dwells the fullness of Godhead bodily. Yung kabuuan, yung pagkapuspusan ng Diyos, nanahan yun kay Kristo. And the Word was God, and made flesh among us. And He was the one who revealed the entire secret of the whole plan of God. Siya lamang ang nag-iisa na maghahayag ng lahat ng hiwaga ng buong katubusan ng kaligtasan. That's all the prophet and the wise man had spoke of. He alone was the weak one of the supreme authority. Ang ating Panginoon lamang, siya yung supreme authority. Siya yung maghahayag ng lahat ng plano ng kaligtasan. Kanino inihayag ng propeta ng Diyos? In the Sunset Mountain in Arizona, yung ipinakita ron, na sabi ni Brother Branham, meron siyang 7 anghel na bumaba at ako'y iniangat, nakasintaas ko. Yung 6 ay kamukhang magpare-parehas lang. It's like an ordinary angel. Pero yung 7, sabi niya ay kakaiba yung 7 na yun, na anghel na yun. At yun ngayon ang naghayag, mga kapatid, the whole plan of salvation. Yan ang mga hiwagang ipinahayag sa ating propeta. And the reason, nung siya po ay bumalik na, at sabi niya, bumalik ka sa Jefferson, ipahayag mo na ang mga mensahe ng 7 seal, 7 thunders, 7 church ages. Doon na po ipinahayag ni Brother Branham yan. As the 7 seal is the coming of the Lord. Kung may mga taong bukas na ang tatak, ang 7 selyo, may mga taong hindi pa nabubuksan ang 7 selyo. Dahil pag binuksan ang ika-7 tatak, ibig sabihin, si Kristo na yung nasa buhay mo. Hinayag na lahat ng ating Panginoon Kristo. That is the fullness of the revelation of the 7 seal. Ang iglesia at si Kristo ay iisa na lamang. Ang iglesia ay sumusunod sa lahat ng patakaran, lahat ng programa ng ating Panginoon. And of course, individual ang usapan muna dito. Individual ang dealing sa atin. And then into mystical body of Christ. Kaya kung bukas na sa iyo si Kristo, bukas na sa iyo ang 4 na tatak, hindi ka nadadaya ng deception, wala na ang white horse deception, wala na ang persecution sa buhay mo, nagpapatuloy ka ng naglilingkod, dumating man ang kahirapan at inialo ka ng mga kayamanan, katulad ng ginagawa ng kaaway, ng sanlibutan ito, yung black horse rider, hindi ka na madadaya niyan. Dahil nabuksan na sa iyo, taglay mo na ang anointing ng lion. And then yung the 7 seal, si Kristo na mismo ang nahayag sa buhay natin, mga kapatid. Yung buong kaligtasan. Kaya sa ating panahon, inihayag 3 stages of grace. And the reason, paulit-ulit niyong nakikita sa screen natin, yung tabernacle in the wilderness. Dahil yan ay bahagi ng plan of redemption na ang tao ay dadaan po sa tinatawag na 3 works of graces. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo muna ay umawit muna tayo sa ating Panginoon. Awitan natin ang ating Panginoon. Create in me,